So, next natin ay magsosolve tayo ng rational inequalities. So, sabi ko using manual verification method kasi ito yung paraan, parang way ko para madali yung unawaan yung manual. Kasi through computation lang yung manual verification. So, unang step, place all non-zeros terms of the inequality on the left side. So, yan nating steps. Mayroon tayong 7 steps. Gawin natin yan. So, para mas manawaan nyo, i-apply na kagad natin sa ating solving para hindi na kayo mahirapan. So, ito yung example natin. Solve for x, 2x over x minus 1 less than 1. So, ano kayong value ng x natin? Saan niya ating aalamin? So, step 1, place all non-zero terms of inequality on the left side. Ibig sabihin, ililipat lang natin yung 1 sa kabila para maging 0 dito. So, transpose 1. So, magiging negative 1. So, 2x over x minus 1 minus 1 less than 0. Okay na step 1. Naging, ina-equate na natin sa net equate. Nilalipat na natin. So, 0 na lang sa dito. Step 2. Simplify the expression using common denominator. So, ipag-subtract natin ito. Isa-subtract natin yan. So, ganun ulit. Maghanap tayo ng LCD. The LCD of x minus 1 and 1 is x minus 1 kasi 1 naman yun, isa yung denominator, di naman yun 1, negative 1 over 1, so x minus 1 ating LCD. So solve natin. So 2x over x minus 1 minus 1 over 1 less than 0. So ang LCD natin ay x minus 1. So dito natin isa-solve x minus 1 over x minus 1 cancel, ang tira ay 1 times 2, 2x. Ayun o. 2x ang matitira dito sa isang side. 2x. Ayun, 2x. Doon. So, ito naman. Yung ating LCD na x minus 1 divide by 1. X minus 1 divide by 1 is x minus 1. Times 1. So, x minus 1 sa kabila. So, minus x minus 1 times 1. Nilagay ko lang yun dyan para makita nyo lang na may 1 doon. Minultiply sa numerator. So, over x minus 1 less than 0. Okay. The next, so, distributed natin ito. Negative 1 times x is negative x. Negative 1 times 1 is positive 1. So, sa taas magkakaroon tayo ng 2x minus x plus 1 over x minus 1 less than 0. Okay. So, 2x minus x is x. 2x minus s is x plus 1. So, copy the denominator x minus 1. So, less than 0. Yan ating simplified. Ito na yung ating simplified form. Next, step number 3. So, i-apply nyo lang dito kanina pag-solve na rational equation. May inequalities na nilagay dito pero ang paraan yan, equation din yan. The same din, mag-LCD kayo. Kaya may x minus 1 kanina doon kasi nag-LCD tayo kanina. May natira doon sa kabila dito na x minus 1. Kaya may x minus 1 dyan. So, next step 3 tayo. Find the critical value for both numerator and denominator. This value will make the numerator and denominator equal to 0. Gagawin doon natin na equate natin yung numerator to 0 and the denominator to 0 din. Kaya mayroong x plus 1 is equal to 0 sa numerator and x minus 1 equal to 0. So, transpose na natin yung 1 sa kabila, magiging negative 1 at yung negative 1 transpose magiging positive 1. Yan yung ating step number 3. So, determine the interval region in the number line and critical values. So, ang ating kaninang reference step number 3 ay negative 1. So, ito yung negative 1 dito. At yung positive 1. So, dito. Kaya may wala na yung mga shaded ring. Wala na yung shade yan kasi hindi nakasama yung negative 1 and 1. Kasi ang ginamit naman natin sign kanina is less than. Ang ginamit natin sign is less than. So, hindi nakasama yan. Kung may equal sana yan, pwede tayo mag-shade. I-verify pa natin yan isa-isa. So, yan yung ating part. Ito yung ating x is greater than negative 1 but less than 1. Ito yung area na yun. Kasi ito naman, x is less than 1. Mula dito, pababa, ang value less than 1. Then, next is x greater than 1. So, yan. Yan yung ating mga region. Sa step number 5, choose a test number in each interval region. So, gagamit tayo ng test.
Sa x is less than negative 1, so pwede tayong gumamit ng x is negative, less than negative 1, pwede tayong gumamit ng negative the test value of x less than 1 can be negative 2, pwede. Because negative 2 is less than 1. Yan. Mas mababa ang negative 2 kaysa negative 1. Lahat ng number niya sa left side niya, mas mataas sa kanya. Mas mababa sa kanya. Nasa left ang negative 2, mababa si negative 2, mas mataas si negative 1. Yan. So, sa test value, sa atin naman sa x is greater than negative 1 but less than 1. Ano yun? Mababa, mataas sa negative 1 pero mas mababa sa 1. So, dito yun. So, pwede natin gamitin yung 0. Sa gitna siya, in between. Paano na kayo mahirapan? Pag fraction pa nilagay yun dyan, mas mahirapan pa kayo. 1/2, 1/4, nandito na. So, 1 ang gagamitin natin. 0 gagamitin natin. Dito naman, sa x greater than 1, ang pwede natin gamitin. Ano ba yung number na mataas sa 1? So, pwede yung 2. Yan. X greater than 1, pwede natin gamitin yung 2. Step 3, verify each test number in the simplified inequality. Ang simplified inequality natin kanina ay x plus 1 over x minus 1 less than 0. Sa x minus 1, x less than negative 1, ang ating gagamitin na pang test is negative 2. Tapos kapag sa ito ay 0, doon naman ay 1. Kapag sinolve nyo yan, x less than negative 1, x is equal to negative 2. Apply natin negative 2 doon. Negative 2 plus 1 over negative 2 minus 1. Kung ituloy nyo yan, negative 2 plus 1 is negative 1. Magkaroon tayo ng negative 1 over negative 3 over negative 3 less than 0. Hindi ko tayo sa kanila. So, ituloy natin. So, negative 1 over negative 3 less than 0. So, pwede natin tanggalin din ang sign, negative, positive. So, magiging 1/3. Ang 1/3 ba mas mababa sa 0? Ang 1/3 ba mas mababa sa 0? So, mali. So, hindi ito pwede. Mali ito. Negative 1/3 is not less than 0. Mas greater than siya. So, ito ay mali. Incorrect. Mali siya. Hindi naman negative 3 is less than 0. How about this one? Negative 0 ang ating value ng x. Kasi sa gitna na to. So, kaya substitute natin yung 0. So, sa x, 0 plus 1, 0 minus 1. So, positive 1 over negative 1 less than 0. Positive 1 divided by negative 1 is negative 1. Is negative 1 is less than 0? Mas mababa ba sa 0 yan? Kung titignan sa test sa number line. Siyempre, tama. Mas mababa ang negative 1 sa 0. Correct siya. Correct. Dito naman, sa isa, ang ating x greater than 1, ang ginamit natin ay 2. So, lahat ng ating 2 dito, ipapalitan natin ng x natin, papalitan natin 2 plus 1 and 2 minus 1 is, 2 plus 1 is 3, 2 minus 1 is 1, is less than 0. So, 3 divided 1 is 3. 3 less than 0. Mas mababa ang 3 sa 0? So, mali. So, ito ay not correct. Or mali. Ibig sabihin, ito ang tumama sa ating verification. So, ito yung tama. Ibig sabihin, ang value ng ating x ay x is greater than negative 1 but less than 1. X is greater than negative 1 but less than 1. Kasi yan ang tama through verification sa yung tamang value. So, nagawa natin ito number 7. Kaya, choose the interval or region that satisfy the inequality. Kaya, nag-satisfy kanina, the interval that satisfy the inequality is x is greater than negative 1 but less than 0. So, therefore, the value of x is all real number where x is greater than negative 1 but less than 1. So, in symbol, yan. X is all real number where x is less than 1 but greater than negative 1 but less than 1. Sa illustration yan, lahat ng value na ito na may shade na to, yan yung ating value ng x ng inequality. Nandyan siya. Okay. So, yun ang sagot natin. The value of x is that. Inequality pa rin siya. So, pwedeng 1/2, 1/3, 3/4, basta wag maglampas sa 1. Wag aabot pati ng 1.
at huwag bababa ng negative 1. So, yan ang value ng ating x. Ganyan lang yung rational algebraic expression. Ito, ang next given naman natin ay solve for x over x plus 2 less than 2 over x plus 2. Yan. Yan ating susolve na. Hanapin yung value ng x. So, ito yung step number 1. So, ilipat lang natin sa kabila. So, magkakaroon tayo ng x over x plus 2. In transpose ito lahat sa kabila, magiging minus 2 over x plus 2 less than 0. So, pwede natin simplify yan. Number 2. Simplify the expression. So, x minus 2 is x minus 2. Then, copy the denominator kasi para sa denominator. So, copy the denominator, x plus 2. Para kasi ang denominator, so copy na lang. So, ang ating bagong expression, simplify, ang simplest form ng ating expression ay x minus 2 over x plus 2 less than 0. So, yan ang ating simplest form ng rational inequality. So, find the critical value para pag-drawing natin base natin. So, yung ating numerator natin ay x minus 2, ang denominator ay x plus 2. So, ang ating numerator ay x minus 2 at ang denominator ay x plus 2. Equate natin yan sa step number 3 para makita ang critical value. So, x minus 2 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. X minus 2 transpose lang yan. Dito magkakaroon tayo ng x is equal to 2. Sa kabilang kaya magkakaroon tayo ng x minus is equal to negative 2. So, ang ating point ng critical value is x positive 2 and x is equal to negative 2. Diyan tayo mag-base sa number line. Ayan na, ito na. So, x minus 2, ito yon. X is less than negative 2 pala. X is less than negative 2, nandito na, papunta doon. Then, ito naman yung x is greater than negative 2 but less than 2. Mula dito, yan, dito yung value niya. Papunta doon 0, papunta doon sa negative 2. Hindi kasama yung negative 2, papunta doon sa positive 2. Yan. And next naman, x is greater than positive 2. Yan. So, yan yung ating hanapan. So, para ma-verify na, choose a test number in each interval region. Sa x is less than negative 2. Ano number na mababa sa negative 2? So, negative 3 ang gagamitin natin. Dito naman, x is greater than negative 2 but less than 2. Pwede natin gamitin dyan yung 0. Nasa gitna naman siya eh. Pwede rin gamitin negative 1 and 1. Pero mas maganda 0 kasi madali na siya mag-verify. The next, x is greater than 2. Ano yung number na mataas 2? So, 3. Pwede rin 4, 5, 6, 7. Pero mas pinakamadali kasi yung 3. So, mayroon na tayong mga test value na gagamitin. So, let us solve. Gamitin natin yung ating indent original, yung ating simplest form ng ating rational inequalities. Ayan. So, gagamit tayo dito sa x is less than negative 2, x less than negative 2, gagamit tayo ng negative, dapat negative 3 ang gagamitin. Negative 3. So, palitan natin ito ng x is negative 3. Kasi negative 2 equal yan. So, hindi pwede yan. X is equal to negative 3. Ang gamitin natin, less than negative 2 daw eh. So, magkakaroon tayo ng, palitan na natin yung x ng negative 3. So, negative 3 minus 2 over x negative 3 plus 2 less than 0. So, negative 3 minus 2 is negative 5 over negative 1 less than 0. Negative 3 plus 2 is negative 1. So, divide natin. Negative 5 divided by negative 1 is 5. Is 5 is less than 0? Is negative 5. 5 is less than 0. Mas mababa ba ang 5 sa 0? So, mali. So, siya ay incorrect. Mali siya. Hindi naman totoo. Mababa. Mataas kaya ang 5. Positive number siya eh. So, next natin i-verify ito. Ginamit natin ay 0. X is greater than negative 2 but less than 2. Ang ginamit natin ay 0. Verify natin. Papalitan lang yung x ng 0. Ito yung simplest form kanina. Doon kanina. Simplest form ito. Ang ating rational inequalities. So, 0 minus 2 and 0 plus 2. So, negative 2 over 2. Divide natin. So, negative 1. Is negative 1 is less than 0? So, correct, tama. So, pwede na siya maging value natin. Ito naman. X is greater than 2. Gamitin natin 3. Number na x ay mataas sa 2 is 3. Ginamit natin. So, kapag papalitan yung x ng 3, so 3 minus 2 over 2 plus 3 plus 2.
So, negative 3 minus 2 is 1. 3 plus 2 is 5. Is 1, 5 is less than 0? Mas mababa pa si 1, 5 si 0. So, mali, incorrect. So, ibig sabihin, ito yung ating value. Ang value ng ating x. So, sa number 7, ang nag-satisfy sa atin kanina ay itong x is greater than negative 2 but less than 2. Ibig sabihin, ang ating sagot is x is all real number where x is less than negative 2 but x is greater than negative 2 but less than 2. Lahat ng number na nasa gitna yan, ito yun. Yan, nandito yan. Lahat ng number nandito, yan yung value ng ating x. So, ganun na yan. Kadali. Pwedeng gamitin yung i. 0, pwedeng negative 1, negative 1.5. Huwag lang umabot sa 2, negative 2. At huwag lang aabot din sa 1. So, pwede ang 3/4, 1/4. Huwag lang umabot sa 1. 0.9, pwedeng 0.9, 0.87, 0.7, 0.6. Huwag lang umabot sa 1. So, yun ang ating value ng x ng ating rational inequalities kanina. So, ganun lang yun.